Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 185 at 186 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mas minabuti nga ni Jinyuk na ibalik na etong si Alice sa loob ng Braham's Ring. Nalabis kang ikinabiglang masilayan ng kanyang mga alaga ang naging kalunos-lunos nitong kalagayan. Hindi naman makapaniwala sa kanilang nakita etong grupo ni na Abigail, lalo na noong isinaad ni Jinyuk na ang paggiganti ay para lamang kay Alice at hindi sa mga kagaya nila, kaya't maganda na nga raw sila sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay ipinakita ding muli ang mga kaganapan nung isinaad ng system na kanyang napagtagumpayan ang pagsubok para sa kanyang second class. Ayon pa nga kay Beltor na hindi magiging madali ang napili niyang landas, kaya tanda nga raw ba itong binata para dito, na sinagot naman niyang magtiwala lamang siya sa kanya at panoorin ang pagkilos mula sa isang tabi, kasabay ng agarang pag-alis niya sa nasabing lugar. Napangiti naman etong barrier founder habang hinahangad na ingatan nga raw nitong binata ang skill na kanyang nilikha. Gayun din ay gamitin ito sa tamang pamamaraan. Samantalang sa kasalukuyan ay inactivate na nga ni Jinyuk ang skill na formula analysis at sa isang kumpas nga lamang ng kanyang kamay ay tuluyan ang naglaho ang naunang barrier na nilikha nitong grupo ni na Abigail na hindi alam ang magiging reaksyon sa lakas niyang tinataglay. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nung makita ang mga kakaibang simbolo mula sa kalangitan, habang etong binata ay gumawa ng kakaibang spell sa kanyang mga kamay na tinatawag na Eternal Redemption at malakas itong pinakawalan sa direksyon nitong mga asurot na vampira. Pilit namang pinoprotektahan ng mga ito ang kanilang leader na si Abigail, maging kapalit man daw ang kanilang mga buhay. Nagpatuloy nga siya sa paggamit ng napakalakas na skill at mas minabuting hindi lamang mag-focus dito sa grupo ng mga naturang nilalang. Inactivate nga niya sa mga sandaling iyon ang isang 8-star barrier na agarang napuna nitong sadistang magkapatid ni Chun Yusong at ni Teresa, na lubang napakasayang mapag-alaman ang kanyang muling pagbabalik, habang do'y ginamit na nga niyang muli ang skill na Eternal Redemption ng sabay-sabay sa iba't ibang sulok ng lungsod patungo sa kinaroroonan ng mga Black Goats na agarang pumaslang sa lahat ng mga ito. Ganoon nga rin ang sinapit ng mga vampirang nagmula sa angkan ng Livistata. At etong si Abigail na lamang ang natitirang buhay sa kanilang lahat. Nakadama nga siya ng matinding takot. Buwat ng ang mga kasama niyang itinuturing na mga pinakamalakas na sundalo ng kanilang angkan ay ganoon na lamang kadaling ipinadala sa kabilang buhay gamit ang isang atake. Nauunawaan na nga raw niya sa ngayon kung papaano malamang natalo nitong si Alice ang kasamahan nilang si Amulam, at natitiyak niyang kagagawan ito ng ating pangunahing tauhan na ngayon nga ay muli nang nasa kaniyang harapan. Sinubukan nga sana niyang tumakas na lamang at bumalik sa kanilang pinakabase. Subalit gamit ang skill na Hellfire ay madali lamang siyang napigilan ng binata na talaga namang kanyang ikinairita. Pagbabanta pa nga ni Jinyuk na huwag na nga raw umasa pa ang isang kagaya niya na makakatakas sa kanyang mga kamay matapos ang pagpapahirap nilang isinagawa laban kay Alice. Sa kabila naman ng takot na nadarama nitong babaeng vampira ay nanaig pa rin ang kanyang pride at galit nga siyang nagsagawa ng isang pag-atake patungo sa kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan. Ngunit mas lalo nga lamang siyang nagimbal nung kanyang masilayang madali lamang itong napigilan ng binata at napawalang bisa mula sa isang wasiwas ng kanyang kamay. Tuluyan na nga siyang nilamon ng kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari, habang kasabay na biglang binalot ng skill na tinatawag na Ancient Rune Engraving mga master. Diniklara naman itong si Jinyuk na doon na magwawakas ang kanyang buhay at gamit ang kanyang mga baril ay lumikha siya ng 9-star barrier magic na tinatawag na Sagittarius. Takot na takot nga itong si Abigail at nais na lamang makipag-alyansa dito sa binata, tanging mabuhay lamang siya. Ngunit mariin namang nawika ni Jinyuk na may trust issue nga daw siya sa mga kagaya nilang traidor. Inactivate din niya ang Soul Stone of Belonging para dito sa Zodiac na si Sagittarius, na agarang pinakawalan ang kanyang palaso sa direksyon nitong nagigimbal na babaeng vampira at siyang mabilis na tumapos sa kanyang buhay. Tumagos nga ang kanyang palaso patungo sa isang dimensional rift na pinagmulan ni Abigail, at buwat sa epekto ng Soul Stone of Longing ay naabot nga nito ang kinaroroonan ng isang nilalang na ayon pa kay Jinyuk ay hindi pa nga raw ito ang tamang oras para sa kanya, kaya't wag na nga raw itong gumamit pa ng mga nakakairitang taktika at gamitin ang iba't ibang mga nilalang para sa kanyang personal na adikain. Manahimik at maghintay na nga lamang daw etong babaeng halimaw sa ikalimampung palapag ng tore at tinawag ito sa pangalang Shabnigorat. Gayon din, maghintay na nga lamang ito sa kanyang pagdating at do'y tuluyang nagwakas na ang pagsalakay ng lahat ng mga alagad ng nasabing nilalang sa lungsod ng Seoul mga master. Pagkatapos noon
ay masisilayan ng isang kakaibang lugar habang etong si Jinyuk ay nagtamo naman ng malulubang pinsala sa katawan at pinagmamasdan ang wala ng mga buhay na Dark Emperor, si Alice at Wuliang. Galit na galit nga siya habang isinasaad kung talaga bang kinakailangan mawala ang lahat ng kanyang mga pinapahalagahan, tanging maabot lamang ang pinakamataas na bahagi. Hanggang sa napagtanto niyang isa lamang itong panaginip at etong ang si Goguma ay masiyasiyang pinagmamasdan, gayon din etong sina Alice, Yoyunwa at Lee Taemin na agaran siyang niyakap mula sa kanyang kama. Akala nga daw nila ay hindi na magigising pa etong binata, buhat ng kanyang na-overused nga raw ang lakas niyang tinataglay at nawala ng malay sa loob ng isang linggo. Labis na mapipinta ang pag-aalala nitong si Alice para sa binata na literal namang ikinatuwa niya at ipinagpasalamat, gayon din para sa kanyang mga kaibigang naroroon. Lumipas pa nga ang isang linggo at ang Awakened Association ay nagsagawa ng isang funeral para sa lahat ng mga individual na napaslang sa nagdaang itinuturing na pinakamalaking outbreak sa daigdig. Napakarami nga ang mga dumalo upang masilayan ang mga bigating players na nagmula sa iba't ibang bansa at nagkatipon-tipon upang magsagawa ng pagluluksa. Ayon pa nga sa kwento, nabuhat nga daw sa naging maagang paghahanda para sa naturang insidente ay kakaunti lamang ang nagbuwis ng mga buhay at karamihan pa dito ay ang mga manalarong kusang tinanggap ang kahilingang tulong mula sa panawagan ni Takeshi. Ayon pa nga sa tumatayong chairman ng Awakened Association ng bansang Korea ay tinatayang 121 buhay ng mga manlalaro ang naisakripisyo upang maprotektahan ang kanilang bansa at ang kanilang kabayanihan ay hindi nila kailanman malilimutan. Gayon din sa mga sandalingang iyon ay napagtanto ng sangkatauhan na hindi lahat ng mga nilalang sa loob ng tore ay masasama at ang iba sa mga ito ay kanilang kaalyansa. Nagpakilala nga etong sinakalakal na ipinahayag na ang kanilang pagkilos ay kaugnay ng pagtugon sa kahilingan ng taong tumulong sa kanilang makalaya mula sa mga nang-aapi sa kanilang lahi na kapwa-residente rin ng tore. At sa proseso ngang iyon ay nakilala niya etong si Jang Yun-sok na nooy naguguluhan pa sa landas na dapat niyang tahakin at kapwa naging kanyang malapit na kaibigan. Hinawakan nga niya ang isang malaking monumento at ipinahayag ang pakikiramay buhat sa isa pala ito sa mga nasawi sa nagdaang outbreak mga master. Kapadoy na hati din ang pananaw ng mga tao. Ang ilan nga ay mas lalo lamang nakadama ng takot para sa mga nasabing nilalang, habang ang iba ay itinuturing itong oportunidad na ikinababahala naman itong si Teresa na mapagtanto. Hanggang sa doy lumapit nga sa kanya etong si Jinyuk at pinuri ang kausayang ipinamalas ng dalaga sa pakikipaglaban. Nahihiya nga siya sapagkat ninanais nga niyang may mapatunayan muna bago sila ay muling magtagpo nitong binata. Ngunit nabigla nga siya nung ipinahayag ni Jinyuk na ang astig nga raw ni Teresa sa nagdaang outbreak dahil bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay ay kaniyang nasilayang pilit siyang pinapagaling nito. Malamang nga raw na nagsanay etong dalaga ng gusto at muling nagpasalamat sapagkat hindi siya nasiraan ng loob sa lahat ng mga nangyari sa nakaraan na hindi lamang ikinatuwa niya bagkus maging nitong sinona sapagkat nagbunga nga raw ng magandang resulta ang pagsasanay na isinagawa nilang dalawa. Naging trending nga ang mga katauhan ni na Andrea sa social media at iniisip nga ni Jinyuk na nakaligtas sila sa kasalukuyan mula sa babala ng kanyang mystery caller. Maaari nga daw siyang makaisip kaagad ng solusyon kung ang panganib ay nasa loob lamang ng tore. Subalit hindi niya kontrol ang lahat ng mga variables pagdating sa labas nito. Gayon din ay iniisip nga niyang marahil ay ginagawa ito ng kanyang mystery caller upang tulungan sila sa mga panganib na kinakaharap. Maya-maya ay kinuha naman ang kanyang atensyon nitong chairman at ipinagpasalamat ang naging maagap na paggamit kay Takeshi at media upang mapaghandaan ang outbreak. Ngunit naguguluhan nga daw siya sa ngayon sapagkat bakit hindi pa rin tuluyang naglalaho ang mga naglalakihang gate sa kanilang lungsod. Paliwanag nga ng binata na hindi ang mismong creature of ancient times ang kanilang nakalaban, bagkus tangi ang maalagad nito. Kasalukuyan nga raw ay nananahan ito sa ika-50 palapag ng tore at iyon ay ilan lamang sa mga impormasyong kanyang nakalap. Hindi pa nga raw nagtatapos ang outbreak at kaniya pang hahanapin ang solusyon upang ito'y tuluyang magsara dahil naniniwala siyang ang lahat ng problema ay may kasagutan. Pagkatapos ay pinakita nga ang mansyon ni na Yo Chun-yong na talagang ikinamangha ng binata. Sapagkat natatangi ang lugar, mayroon etong lolo ni Yo Yunwa. Mula sa teknolohiya ng kanilang mundo na isinama pa sa teknolohiya mayroon ang tore na nakabuo ng tinatawag na mana spring. Kasunod nito ay ang pagtayo ng isang individual na labis na ikinatuwa ni Jinyuk na masilayan, buhat ng ito nga ay walang iba kundi ang mismong kanyang guro mga master.